Okay, dagan kay salamat no, Brother Paul. Katong mangutana, welcome. Dali na mo. So pinang atuang microphone sa pangutana. Ayaw mo kaulaw, no? Atuan eh. Kuan lang, paila sa mong pangalan, sa imong relihiyon, unya pangutana dayon, no? Ayaw mo kaulaw. Para ni sa ato atanan. So katong willing mangutana kay magmahay unya mo, manguli namin, unya di mo kapangutana sa amoa. So pagpaklaro lang sa atong pagtuo, katoliko ka, o di ka katoliko, pwede po ka mautana namong katoliko. Nganong doon naman mo yung mga ribulto, nganong manguros man mo, nganong naaba mo'y gitawag og Eucharis, kanang kalawat, nganong mubunyag man mo magagmay bata, may sala na. Dali na, maghulat ta. Kato mga amigo na to diya nga, dili mo to nga si Kristo Diyos, pwede pod. Si Kristo gamay nga Diyos, pwede pod. Atong iklaro, pinaagi sa kanang gitawag nato o kanang mapaubsanon nga pagtubag. Kaya mamanay gingon Apostol Pedro 3 versikulo 15. Matod pa ni Apostol Pedro nga, kung doon ay mangutana ninyo, tubagan ninyo. So, mapainubsanon. Okay, mangutana si Brad Alan. May gabi sa tanan. Ang akong pangutana dinhi sa sulat sa Exodo. Wala ba makasupak ang simbahang Katoliko sa paghimo og mga larawan? Kay matod pa diha sa Exodo nga ayaw paghimo og mga larawan nga anaa sa langit, anaa sa ibabaw sa yuta, og sa ilawom sa tubig. Nganong ang Katoliko adunay may mga larawan, dili ba ka nakasupak sila sa baong sugo sa Ginoo? Mauna na. Okay, salamat kayo no sa nindot ka pangutana. Pwede na ka makalingkod bro. Kaya tagaan ta ka another question. So matod sa pangutana sa ato igsuon nga nagpaila nga si Brad Alan, wala ba daw makasupak ang simbahang Katoliko diha sa Decalogo kung balaod sa Ginoo nga tawag 10 Commandments? Nga klaro man ang giingon diha nga kantar sa Decalogo nga ayaw ka mo paghimog malarawan sa bisan unsang butang, ginyo makita dito sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta. Ayaw ka mo pagsimba niini kay ako ang inyong Dios, siloso ako. Karon na may larawan sa simbahang Katoliko. Ang pangutana, ato bang nabayulit ang Exodus Kapitulo 20? Ang tubag, ang simbahang Katoliko wala makasupak diha sa usa sa gisgutan sa 10 Commandments, specifically sa paghimog larawan. Kay klaro man kayo nga ang larawan nga gisgutan din ha, i-worship as God. Ang mga Katoliko wala maghimog larawan nga ang larawan among gisimba isip Dios. Wala maghimo ang Katoliko og larawan sa mabutang sa langit. Unsa man ang mga butang nga naa sa itaas sa langit. Kumuhangad kita sa langit kay medyo klaro man ang kalangitan, makita nato nga dunay buwan. Ang pangutana, ang makatoliko naghimo bag buwan, larawan sa buwan, gibutang sa simbahan, gisimba isip Dios, giludhan sa Katoliko, og naay Katolikong miingon, Dios namo nga buwan, ayaw intawon pag-uwan, kay nagrally ra bami sa plaza sa General Santos City. Nabi Katoliko naghimog buwan, larawan sa buwan ba? Tas gibutang sa atong simbahan, gisimba nato isip Dios. Wala. Larawan sa bituon. Ang pangutana, naghimo bang Katoliko og larawan sa bituon? Gibutang nato sa atong simbahan, gisimba sa Katoliko, giyokbuan og miingon ang Katoliko, Dios namo nga bituon, hatagi kami pagkaon kay timpo na natin panihapon. Ngayon wala. Wala. Sa ato pa, wala maghimo ang Katoliko og larawan nga iyang i-worship as God sa mga butang nga tuwa sa langit.
Mga butangan niya sa ibabaw sa yuta. Naghimo bang Katoliko o mga butangan niya sa ibabaw sa yuta atong gisimba isip Dios? Unsa man yung mga butangan niya sa ibabaw sa yuta, kita mga tao na matang lakaw ginuban sa ibabaw sa yuta. Ug di ta mulayo sa monumento ni Jose Rizal. Kay si Rizal na ay rebulto sa plaza. Amo ta ba rebulto ni Rizal, bro? Oh. Ang pangutana maone, kita bang magkatoliko naghimo ba kitag larawan ni Rizal, gibutang nato sa atong katedral, gisimba nato isip Dios, ug miingon kita Dios namo nga Rizal, hatagi kami pandisal? Naawala makita ba mo larawan ni Rizal simbang Katoliko? Wa gyud larawan ni Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko. Mga butangan niya sa ilahom sa yuta. Unsa man ang mga butangan niya sa ilahom sa yuta, badalan? Kung muadto ka dito sa basakan, magkutkot ka sa lupa, manggawas dayon ng mga bitok. Adili bitok, wate. So ang mga wate naa na sa ilahom sa yuta. Mingon man ang napulo kasugo, part man sa statement din ha, ngayaw paghimog larawan nga nasa ilahom sa yuta, ang wati naaman sa ilahom sa yuta. Ang pangutana, ang makatoliko ba naghimog larawan sa mga wati? Gibutang nato sa atong simbahan, atong gisimba isip Dios, ug miingon kita Dios namo nga wati, hatagi kami sikwati kay paris namo sa pandisal. Naingon wala? Wala. So wala kitay gihimong larawan nga atong gi-worship as God, kay dili teaching sa Katoliko nga ang larawan pagasimbahon. Asa babasa? Catechism on Christian Doctrine, page 107, Catholic does not believe that images may be worshipped. Dili teaching sa Katoliko nga ang larawan imong i-worship as God. Unsa may teaching sa Katoliko? Catechism of the Catholic Church, number 3132, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang pangutana, sumala sa teaching sa Katoliko, CCC number 2132, unsa ihatag sa mga larawan? Veneration, kung akto sa pagtahod o pagrespeto. Apan ang pag-worship o ang pag-adore, ihatag lamang kini sa Dios. So, Brad Alan, natubag ang imong pangutana, nakabayulit ba ang Katoliko? Wala makasupak sa giingon diha sa Dekalogo, kay wala kita maghimog larawan nga atong gi-worship as God. Ang atong mga larawan sa Katoliko dili mga Dios, kundili mga replika lamang sa mabalaan, kay bisan gani ang Dios nagpahimo man og larawan. Ang imong gikot nga bersikulo, Exodus kapitulo 20. Ang problema sa Lentinuhan kay magbasa-basa Biblia, dili tiwason na ilang gibasa. Ilahos lang sa kapitulo 25. Unsa may problema kung magbasa-basa Biblia ang tao nga di ka na ilahos? Mura kini ni adtong usa ka amahan nga gisugo ang iyang anak didto sa pagpamalingke, nagpuyo sila sa bukid Badalan. Mingon ang amahan dong adto sa syudad ni ay 3,000 pangumpra dito. So si Dodong kay masinundanon man sa amahan, milugsong gikan sa bukid, mianhe sa syudad, namalit sa merkado. Niuli si Dodong daghan siya dala. Pag-abot niya sa bukid, si tatay gitanaw ang iyang mga pinalit. So nagpalit si Dodong og buwad. Tapos ang buwad Badalan, giputos man og mantalaan. Sabi ito mantalaan Badalan? Jaryo ba? Jaryo. Kana bang mga balita nga kada adlaw ba? So si tatay, kaya way kalingawan sa bukid, gibasa niya ang mantalaan nga mao'y giputsan sa buwad. So samtang dito sa bukid, pag humaniag plaster, sa gipalit ni Dodong, nagpaharuhay sa sanindot nga hangin, nagbasa-basa ni atong Nios. O sa iyang pagbasa, nabasahan niya, Badalan, ang tudling pulo nga nag-ingon. Ang asugi. Kapag asugi? Kapag asugi? Ha? Mercury ba? Mercury. Mabot sa nasa uban? Asugi man sa amo?
Oh. Dili ka ng mercury ba? Mercury ka na isagog ito sa asuge. Ang asuge, liquid na siya. Ang asuge, makaayo sa imong mata. So mo na iyang nabasahan samantalaan, ang asuge, makaayo sa mata. Paghangad niya sa atop, kay ito ang magisuksok na asuge. Dayon iyang nabasahan nga ang asuge makaayo sa mata. So iyang gikuha ang asuge, iyang gipatulo sa iyang mata mura kay mo. Nisinggit si tatay sa kasakit. Kay kanang asuge mo manay ikuan ba kanang nangabit no. Nangabit imong asawa brother. Brother ba? Beta nangabit ka. Katong asuge brother, mo toy sableg sa imong dagway. Ang imong dagway maguba. Grabe na kainit. Oh, aksido. Very good. Ang aksido makaayo sa mata. Na may aksido siya nga to, digi patulo. Kung sa may mahitabo brother, kung ang imong mata patulo ang aksido. Mabuta gid ka. Sumisinggit si tatay. Nakaduog si Dodong. Naingon si Dodong nga tay nganong misinggit man ka. Dong, akong gipatuluan ang akong mata og aksido. Nganong imo mang gipatuluan tay? Mitubag ang iyang amahan, ni amang gud akong nabasa nga ang aksido makaayo sa mata. Di akong gipatuluan akong mata. Ingon si Dodong tay, imo bang gilahos pagbasa? Kay dito di ay samantalaan nga iyang nabasa na may giingon dito nga ang aksido makaayo sa mata, kama sumpayan pa. Naamay day to be continue. So ang gihimo ni Dodong, yung sa asa man ang sumpay ining dyaryo. Kaya atong tanahon, si tatay naapil naman day og labog sa basurahan. Di gikot koy ni Dodong ang mantalaan. Nakit-an ang sunod nga pahina. Kay sumpayan pa man, na may sumpay. Sumpayan dito sa mauna nga pahina. So ang nahitabo, gidugtong pagbasa. Ingon man day ni ang mabasa badalan. Ang aksido makaayo sa mata, kama kung gusto kang mabuta. Di nabuta si tatay. Nganong nabuta man siya? Kay nagbasa-basa og dyaryo, wa tiwasang iyang gibasa. Mopod ni mga laing tinuhan, magbasa-basa og Biblia, dili man tiwaso ng ilang gibasa. Pag magbasa og Exodo, bawal ang larawan, di naman mo basa sa Kapitulo 25. Unsa may giingon sa Kapitulo 25, versikulo 18, Moses make an images of angels. So ang Ginoo nagbawal nga maghimog larawan kung kinisimbaho ni isip Dios. Apan ang samang Ginoo nga nagprohibit, nagpermit usab nga maghimog larawan sa anghel. Og bisan gani ang Dios, Números Kapitulo 21, versikulo 8 hangtod sa 9, sa dihang ang mga Israelita gipangpaak sa malalang kubra. Daghan ang namatay badalan. So sa may gihimo sa katawhan sa Israel, miadto sila kang Moises og miingon, Moises, pag-ampo sa Dios nga mahunong kining maong kamatay. So si Moises nag-ampo sa Ginoo nga Lord, unsao man ako pagpahunong kining maong trahedya. Daghan naman gipamaak ka mga tao sa kubra. Mengon ng Ginoo, Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronze. O kining larawan sa bitin nga bronze, ibutang kini sa usa ka tukon. Si bisan kinsang tao nga mapaakan sa bitin nga malala, kun motan-aw sa larawan sa bitin, dili siya mamatay, kundili mabuhi siya. Ang pangutana, nganong ang Dios nga nagprohibit nga maghimog larawan, nganong naggamit man sa larawan aron ayuhon ang iyang katawhan? Sa ato pa kining interpretasyon sa laing tinuhan nga ang larawan Dios, ang larawan bawal, wa day sila kasabot kang ilang pagbasa-basa Biblia, muraman ni atong amahan nga nabuta. Di nabuta ilang interpretasyon, ilang dalampornas ng larawan Dios. Naa day larawan nga gitugot, naay larawang gibawal. Ang Katoliko nagtuo nga naay larawang gibawal.
Kung imo na nang i-worship as God, kinsa man ang mga Diyos-Diyos, gibutang larawan, ang gibawal sa Ginoo. Unang Hari 11:33, larawan ni Kimos, larawan ni Astarte, larawan ni Baal. 46:1 sa Isayas, daghan nga mga larawan kaniadto, giila nilang Dios, mao na ang gibawal sa Ginoo. Apan dili tanang larawan gibawal. Kay mismo gani ang Dios nagsugo nga maghimog larawan ni gamit sa larawan isip instrumento sa pag-ayo sa mga balatian sa iyang katawhan. Bisan si Kristo, wala gyud si Kristo magsupak-supak sa larawan. Asa mabasa? Mateo Kapitulo 22, versikulo 19-22, mingon ang mga tao, wala magbuhis si Kristo. Mingon si Kristo, tagay ko ninyo kwarta. Tagay ko kwarta. Brad Alan, ruhay kwarta diha? Kwasa kwarta diha? Mingon si Kristo, hatagi ko ninyo og sinsilyo. Gitagaan si Kristo og sinsilyo. Gidawat ni Kristo ang sinsilyo, mingon si Kristo, kang kinsa man nga larawan ang niya sa kwarta. Mitubag ang mga tao, larawan kana sa emperador. Mingon ba si Kristo, tuo-tuo mog larawan, bawal maning larawan? Kung bawal pa ni Kristo ang larawan, mauna na ang insaktong panahon nga si Kristo mo prohibit, kay mismo siya nagatubang sa larawan nga ikuptan. Moy nga sa tuo-tuo mo ning larawan sa emperador, bawal maning larawan. Pero si Kristo, never si Kristo nga nagkomentaryo. Sa ato pa, bisa na nga tong Ginoo, iyang gialaw nga ang kwarta na ay larawan. Pero ni ay mga laing tinuhan, allergic sa larawan, pero ganahan ang ilang kwarta na ilarawan. Kung allergic mong larawan, Brad Stalwart, kuliktaha ang ilang mga kwarta. Kay tanggalan na itong larawan, tanahon, tabad alan, o makapalit mo sila bugas. Madawa pa yung kwarta ng larawan, Brad Alan? Dili na. Muna nga tarungon natog sabot ang Biblia. Nga dili tanang larawang gibawal. Yes, nga ay larawang giprohibit. Kana kung imo nang simbahon as God, pulihan na nimo ang tinuod nga Dios na nang imong larawan nga gi-recognize. Apan ang Katoliko, way but-an og tarong nga Katoliko nga nag-isip sa larawan isip Dios. Ang Katoliko na sayod kinsang iyang Dios. Sa pagsugod pa itong Santos nga misa sa metong ingon, himaya sa Dios dito sa langit. Asa nga atong Dios? Ang atong Dios tuwa sa langit. Ang atong Dios dili kanang maong larawan. Og sa atong pag-ampo sa amahan namo sa metong giingon, amahan namo nga anaa ka sa langit. Miingon bata, amahan namo nga ikaw ang larawan? Wala. Busa klaro sa Katolikong but-an nga way Katolikong nag-ila ni bisan kinsa o ni bisan unsang larawan nga Dios. Kaya ang Katoliko na sayod sa Dios nga iyang giila. Mito ako sa Dios, makagahom sa katanan, magbubuhat sa langit og sa yuta. Mao na ang Dios sa Katoliko, ang tinuod nga Dios, wa ta mag-ila ni bisan kinsang larawan nga atong Dios. Busak ang konklusyon, wa gyud makabayulit ang Katoliko sa bersikulong imong gigamit, kay wa man ta mag-isip ni ana nga Dios. Mo nang tubag sa imong pangutana. Next question, Brad Stalwart. Sunod pangutana. Wa nay nangutana Brad Paul, wa na follow-up si Brad Alan kay gisay-say manimog maayo. So sunod pangutana diha katong mga amigo nato nga minaw, no? Doon lang mo din kay kuan man kanang para sa atong kahibalo, no? Para sa ato ang padungagan atong kahibalo. So kasi naman magitago-taguan nga pangutana o inyong gikalibgan, dool mo kay ang atong speaker nindot kayo ang tubag. Matod pa itong mga amigo na to ganina diha sa pikas yung mga driver. Abi daw niya si Mio Rivera ang atong speaker.
Kay magkuan daw, side view, mura daw si former mayor Rivera. Mayor, niya tingog, mamao po daw. So, na napadool yun sa gas at bang ganina. Nanangutan na siya nga, sa maning nagwali bro, kanang diya ni nga Katoliko. Kaya abi man nagpastor. Ang posture para nagpastor. So, masinapa mo yung mga pangutana. Kato mga Katoliko, mga batanon diha. Mga batanon, nga gusto mong utana. Ipag-awas na yung pangutana din kay para inigulo sa inyong balay. Magbalon mo og nindot nga tubag sa inyo mga pangutana. Ikaw bro, dali bro. Basta Katoliko nga kanunay magsunod sa mga programa nato. Wagi kuan, wagi pangutana, no? Pangutana mo kay basig og namoy kalibog dito mo sa pikas mangutana unya ang inyong ipangutana dili Katoliko. Imbes nga mangutana mo para mahuwasan sa inyong kalibog, libugon hinuon mo maayo. Naanara ba na kay ako sa una, di man ko Katoliko, sabadista man pug ko. Kung may mangutana sa ako may gagaw, libugon man ako maayo. Hantod malibog og maayo, di na masimba. Pagkahuman, mapalhin sa mga. Suporta na mo, kay napas si Brad Paul Alima. Pagkahatag pa ni siya, kato mga batanon, nga ilang mga ginikanan Katoliko, onya na malwin, sa laing tinuoan, pangutana mo din kung unsa inyo ang gibalhinan, tungod ba ng larawan, o tungod ba nang gitawag nato o kanang ingon ninyo ritual kung magmisa. Open ang mikropono. Wa pa man naabot ka tungubang mga igsoon. Dali brother. Paila lang brother, pangalan unya sa relihiyon. May gabi diha mo brother. Adere. May gabi brother no. Salamat kay naabot ka ris dinsan. Nala ko punta na no bahay na ning sa ubang tinuan labi na sa pagsimba. Kay namang magwaling moingon sila nga kita nga daw mga Katoliko wala daw taga-subay sa tinuod sa adlaw tigsimba. Ingon nila Sabado gid daw ang tinuod nga adlaw sa pagsimba dili daw Domingo. Unsa may tubag nato ana brother? Si Prani mo bro? Norman. Okay, salamat Brad Norman no, sa imong nindot nga pangutana. So, ang mga Katoliko kung maghisgot tag pagsimba, kitang mga Katoliko anytime man tag mosimba sa Ginoo. Pero naalang tag gitawag specific katilingbanon nga pagsimba, din maghiusa ang katawhan sa Dios nga magsimba sa Ginoo. Mubasa ko sa ka libro gitawag The Whole Book Encyclopedia. Nag-ingon nga in Jerusalem there are 3 Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jews, Sunday for Christians. So meaning kining tulo ka dagkong tinuohan, ang Muslim, ang Jewish religion ug ang Christian religion na ay gi-recognize ka specific nga adlaw diha sa ilang pagsimba. Ang pangutana, sakto ba ang Katoliko nga nagsimba ta sa unang adlaw nga mao nang sa Domingo? Exodus kapitulo 12 bersikulo 16 unsa may giingon sa Ginoo? Sa una og sa ikapitong adlaw pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Sa una og sa ikapitong adlaw pagtigom kamo sa pagsimba kanako. Kung pangutan-o nato ang mga Sabadista, unsa maning adlaw ikapito, mutubag silag Sabado. Unsa maning unang adlaw, mutubag po ng Sabadista nga Domingo. Nanon sa may giingon sa balang kasulatan? Nag-ingon ba, simba lang mo sa ikapitong adlaw? Balik ko na kong basa. Sa unang adlaw, og sa ikapitong adlaw pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Kung ang mga Hudiyo ang ilang day of worship Saturday, wala tayo supak ana. Kay ang mga Katoliko na ang may pagsimba sa Santos nga Misa sa Lunes, na ay sa Martes,
naay sa Miyerkules, naay sa Huwebes, naay sa Bernes. Ang gisimbahan sa Sabadista nga Sabado, gisimbahan gihapon nato. Og misimba pod ta sa unang adlaw nga mo ng Domingo kay subo na sa Ginoo. Simbaha ko ninyo sa unang adlaw o sa kapitong adlaw pagtigom kamo aron sa pagsimba kanako. Kita rang Katoliko ang nakatuman ana. Kay ang mga Sabadista nireklamo nga kana ko nung Domingo nga pagsimba o Sabat marka na sa mapintas ka mananap. Ngano nagsugo man ang Ginoo nga sa una nga adlaw o sa kapitong adlaw pagtigom kamo sa pagsimba kanako og tumanon day sa Katoliko ang sugo sa Ginoo marka day na sa mapintas ka mananap. Asa man na sa Biblia mabasa. Mao na nga sa imong pangutana, gisugo ba kita sa Diyos? Biblical ba nga naay pagsimba sa Domingo? Yes. Ang mga tinunan, Mateo 28:1, kama 9, kama 16, sadang si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo, misugat ka ng iyang matinunan nga og misimba kaniya. Versikulo 16, ang malalaki reperado sa apostol, misimba usab sa Ginoo sa adlawng Domingo. Juan Kapitulo 20, versikulo 16, kama 19, sa matag Domingo, magtigom ang mga apostol, ug motungha si Kristo. Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, we meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. So, klaro, nga ang mga Kristiyanos, doon na sila'y adlaw nga pagsimbang i-recognize ang adlawng Domingo, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay kung si Kristo wala mabanhaw, unang Korinto 15:14, walay puos ang atong pagtuo. Mo nang sa Katoliko, gipakadak anato ang Resurrection Day. Kay ngano man, kay kung why resurrection, kawang lang ning atong pagkristiyanos. Meaning, ang culmination sa pagsimba sa mga Kristiyanos, adlaw nga Domingo. Kung ang mga Hudiyo magsimbag Sabado, wa tay problema. Kay manimba pod tag Sabado. Kung ang mga Muslim mo simbag Bernes, way problema. Kay naatay misa sa Bernes. Tanan nga adlaw atong gisimbahan. O Roma Kapitulo 14, versikulo 5 ug 6, ang tanang adlaw balaan. Libre ang tanan sa pagbuhat niini. Kay kini mauman ang paghimaya o pagdaig sa Ginoo. Malakyas 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini ang akong katawhan maghalad og pagdaig kanako. Kinsa may nakatuman ana? Kinsa may magmisa gikan sa kadlawon hangtod sa gabihon? Ang Katoliko man. Gihalad nato ang hingpit nga halad. Unsa may hingpit nga halad? Dili mananap, kundili ang lawas ni Kristo ang pinakahingpit nga halad nganuman walay lama, walay tatsa. Ug ang Katoliko lang ang nakahimo nga gikan sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop maghalad akong katawhan og hingpit nga halad og pagdaig sa akong halad. Mo nang tubag sa pangutana, naabay biblical basis, naabay historical basis, naabay theological basis nga Domingo? Yes, naa. Sunod pangutana. Naapay pangutana diha? Kay mo larga na si sister? Oh, ikaw sister, basta na kay pangutana sis. Sis. Balikon ko, kinilang nga programang tinuhanon ang mudawat og pangutana. Ang mga laing tinuhan, labi na mga pastor, kung magwali-wali, dili mo sugot pangutanon. Kung pangutanon, inon kagsamukan. Kung mupugos kag pangutana, bit-biton dayon ng soundbox, musibat ang pastor. Nga nung mahadlok ba silang pangutanon? Kaming Katoliko, di mi mahadlok pangutanon, mas ganahan mi. Nga inyo ming pangutanon, nga naman, unang Pedro 3:15, let us be ready to give logical defense, but do it courteously and respectfully. Di mo namo pagkaulawan sa dihang pangutana mo, tabangan mo namo nga masabtan ninyo ang pagtulunan sa atong simbahang Katoliko para dili ta mailad sa mga laing tinuhan nga gihimong biktima ang Katoliko sa ilang mga linglaw bakak. Ni amidinhe aron among patinawan ang katawhan sa kamatuoran sumala sa bidlisew sa kamatuorang gitudlo ni Kristo ug ipabuhagay sa iyang simbahan ang haligig sukaran sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. So Brad Stalwart, pasinaanay gusto mangutana. Proceed.
Okay. So, mo to ang atong ikaduha pangutana. May tungod sa igpapahulay. So, nindot kayong tubag. So, katong uban diya nga gusto pang mangutana, ayaw mo kaulaw. Ang mga batanon. Ayaw mo kaulaw, ha? Ato ani diri programa, ha? Naikuan. Di ni pareha to nakita niya itong mga niagi din nga bakbakan na yun. Sige lang, kay inigbalik ni Brad Paul pohon. Sayo-sayo ta diri. Ay actually, ang tapok-tapok yun ni sa Jinsan, sa plaza, na undang langgod kay Petibisiha po nako. Alas 2 sa hapon. O niya, nama may GC, pag na magwali din tapukan dayon sa mga amigo nato nga mga protestante, so mabibo. So karon no, pwede pa mo mangutana din Napa may ato ang kuan, bisita gikan ni siyag Abohol, o niya ni Atog Cebu, ni sa kay Giroplano, ni Atog Jinsan, para lang mahimamat ninyo. Si Brother Paul San Pablo Alima, usa ka dating siyano, o dako-dako sa saksi ni Jehova, o niya karon balhin na sa Katoliko, o niya nahimo pagyud nga national debater sa Roman Catholic Church or Catholic Faith Defender, no? Siya ang usa siya sa mga national debater sa simbahan. So nindot kayo nga makapangutan na mo og bag-o, makapangutan na mo og kanang mga bisita nato nga lain sa laig lugar. So dali mo din kung gusto mo mangutana, dolo mo kay tagsara ni siya makalaag-laag din unya tagsara pod mo makapanahon pagpangutana niya kay sa kuan ra ba ni siya, follow po ninyo yung YouTube channel Catholic Crusade Ministry, paki-follow unya sa iyang Facebook Paul San Pablo Alima. So daghan po dig mga debate, no? Kanay tabo niya nga kano kaloy sa Ginoo nagmadaugon gyapon, no? So dali na mo mga igsoon kay mga alas 8 o mulugway mig mga 10 minutes or 20 minutes kung wa na gyud manguli na pod me. Ana mangutana dong dali, may kay batan-on. May ning mga batan-on mangutana para di mabihag sa kanang gadala-dala diha og kanang kuan, mga sibot diha palengke. Paila dong pangalan unya simbahan, pangalan, apelyido ug unsay imong tinuhoan. Sige lang. Nang gabi na ako rin sa kuan Rex dyan, Stan Baga kuan, Roman Catholic Rex dyan nalang ko i-share kanang kuan na ako igap garon 2 months na niya siya kanang Katoliko siya dati niya balin siya born again ba niya ako kay sigog tanang kay Brad Paul Alima kanya ka nang dako ko tunan siya kanya ginastoryahan ako pa kung yung gawin kanya kawan ni balik siya Katoliko kanya ka nang wala ko ipakatanan ba ka nang kailangan ba niya mag-bautismo ulit kailangan ba niya ma-born again ulit ma-bautismo. So salamat kayo Brad Rex dyan sa imong ipaambit po nga kalipay nga taliwala sa imong pagkatoliko, ang imong uyab katoliko kanhe dayon nato po sa laing tinuohan. Pero salamat sa Ginoo nga nibalik na po sa simbahang Katoliko. So ang imong pangutana, kinahanglan pa ba siyang bunyagan pag-usap? Lingkod lang ba sa barikoson ka? Pwede na ko balik ito. Okay. So nyakon to baga. So ang concern ni Brad Rex dyan kung kinahanglan pa ba Brad Paul ng akong hinigugma nga Katoliko mibalhin sa born again mibalik sa Katoliko, kinahanglan ba siyang bunyagan pag-usab? Sa di pa ko motubag kutloon ako ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 4. Gisgutan diha ang pagkausa ngaon sa dunay usa lamang kasimbahan, usa ka Ginoo ug usa ka bunyag. Kung pananglitan ang imong hinigugma sa term nga uyab nabunyagan na sa Katoliko dayon ni balhin og laing tinuhan dili na kinahanglan bunyagan pag-usab
Kay katong iyang bunyag mao na to ang authentic o genuine nga bunyag. Unsa may iyang buhaton, di na siya magpabunyag, kinahanglan lang siya mo undergo sa gitawag nga confession. Kay kana magong pagbalhin sa laing tinuohan, that is apostasy. Kanang pagbalhin sa laing tinuohan nga Katoliko ka, muadto ka sa laing tinuohan, gitawag ka na nga spiritual adultery. Duha ka klase ang pagpanapaw. Kining magtiayon nga minyo ubo sa sakramento, dayon mangitag laing binuhat, gitawag ka na nga pagpanapaw, gitawag na siya karnal. Pero kanang Katoliko nga mubalhin, Katoliko na siya, mubalhin meaning gisapawan niya ang iyang pagtuo, gitawag nag spiritual adultery. Gitawag ka na nga apostasy. So, kung mubalik ka sa simbahang Katoliko, dawaton siya. Nga naman, binunyagan man siyang Katoliko. Apan kinahanglan siyang mukumpisal, musugid na siya nakakomet og spiritual adultery og apostasy. So mo nang tubag sa pangutana, no need na nga magpabunyag pag-usap. Muadto lang sa kumpisalanan, mangayog pasaylo ug ang pangutana, ako alang po na ditsohon. Naa ba ning kumpisal? Naa ba nagitudlo ba ni Kristo ning kumpisal? Naa. Juan Kapitulo 20 versikulo 21 ug 23, miingon si Kristo, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Mihuyop si Kristo. Og miingon si Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini mapinasaylo. Apan si bisan kinsang sala nga di ninyo pasayloon dili usab kini mapinasaylo. Ang pangutana, kini nga authority asa man gihatag ni Kristo? Gihatag niya sa iyang simbahan. Unsa man ang iyang simbahan? Gipadayag 1:6, gihimo kamo naging harian sa mga pare. So meaning, ang gitagaag authority sa pagpasaylog mga saha ang mga pare. Mao nang kitang makatoliko na atay pagkumpisal sa pare. Ang pangutana, nganong ang laing tinuhan wala may pagkumpisal? Kayo man sila pare. Sakto sila. Pero kitang Katoliko, si Kristo ang Pangulong Pare, Hebrew 3:1, mihatag og authority sa pagpasaylog sa ngadto sa mga pare. Mao nang kitang Katoliko na atay kumpisal sa pare, ang laing tinuhan way kumpisal sa pare. Ngano wa man sila pare. Unsa man ang authority gihatag? Si bisan kinsang sala. Kaklaro na, dili na sala nimo sa pare. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, bisag unsay imong nahimo nga sala, pasayloon ka kung muduol ka ni anang mga pare nga gitagaag sakramento sa pagpasaylog sa. Ang uban mo ingon, direct to God me, bro. Direct to God kuno sila. Di na me mohapit sa pare. Teaching na sa mga laing tinuhan. Nganong mo ingon sila nga direct to God? Kayo man sila pare. Pero kitang Katoliko, asbaw o obedience ni Kristo nga naghatag authority, respetuon nato ang otoridad nga iyang gihatag sa iyang magaparian. Mukumpisal kita sa atong mga sala. Sakto ba ng direct to God? Ang tubag maone. Sa Biblia, o sa teaching sa atong simbahan, kung wala na pare nga available, betan, nag-ungaw na ka sa kamatayon, dayon hapit na kang matigok. Unsaon niyo pagkumpisa sa pare? Nga ang pare palitan busy, na i-schedule nga misa. Ang simbahan miingon nga pwede man mo direct to God sa ingon na ini nga sitwasyon. Panalitan abroad ka dito sa Saudi Arabia, way Katolikong simbahan dito palitan sa imong giatuan. Way pare. Ang simbahan mihatag nga pwede ka mo direct to God. Pero kanato dinhi nga naay mga pare, pwede tang moduol sa pare kay gitagaan man sila authority. Ang gamiton sa laing tinuhan, ilang ingnon nga direct to God ra gyud mo na sayop. Nga moingon ka nga ang pagpangayog pasaylo direct to God ra gyud, sayop nang mohapit ka sa pare. Dayon gamiton dayon ang bersikulo sa Salmo 32:5-6 nga tan-awa lagi si David. Miingon siya,
gisugid ko ang akong sala ngadto sa Dios o gipasaylo ako sa Ginoo. Ingon din uban, tan-awa si David mi direct to God. Apa na sakto ba na ang interpretasyon? Ato bag dili? Kay si David wala gyud na siya mo direct to God. Asa na mabasa? Unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 13-14. Sa dihang si David nakasala, nanapaw siya sa iyang pag-ilog sa asawa sa iyang sundalo nga si Uriah ngalan si Batseba. Nakasa si David. Wa si David nangayog pasaylo. Apan maingon ang Ginoo, Nathan adtua si David. So ang gihimo ni Nathan, miadto siya kang David. In respect sa hari nga si David, wa niya ditso si David nga hari, mahal nga hari, pag hinulsol na, wala kay hari gud na. Ang gihimo ni propetang Nathan miingon siya, mahal nga hari, dunay usa ka adunahan nga tao sa atong balangay, nga kining adunahan nga tao daghag karnero. Og doon na sa silingan nga kabos nga usara in taon ang karnero nga iyang giamuma o kining karneroha o bayi nga iyang pinangga. Mahal nga hari, miabot ang adlaw nga ang dato nga daghag karnero dunay bisitang nangabot. Ang gihimo mahal nga hari sa taong adunahan, instead nga magkuha og karnero kay daghan man sa karnero, iyang gikuha mahal nga hari ang karnero nga usara sa iyang silingan na kabos. Mao kini ang iyang gidalit sa iyang mga bisita. Ngan karon mahal nga hari kay hari ka man, at the same time makahukom ka man. Unsa may atong ihukom ni atong tao nga adunahan nga daghag karnero nga iyang gikuha ang karnero sa iyang kabos kasilingan? Ang tubag ni David, miingon si David, dad-a ka ng tawhana sa akong atubangan, kay silutan ko siya og kamatayon. Mitubag si propetang Nathan, mahal nga hari, ang tao nga akong giingon, mao ikaw. Siya tong adunahan nga daghag karnero. Nga naman, si David kay hari impluensyado sa harian, pwede siyang makakuha og dalagang gwapa. Pero nganong iya manggikuha o giilog ang asawa sa iyang sundalo nga si Uriah. Sa ato pa kung si David ang pahukmon sa iyang nabuhat nga si David angay silutad kamatayon. Pag-ingon ni Nathan nga mahal nga hari, ang tao nga akong giingon mo ikaw, nga ang hukom ni David na nakamatayon. Sa ato pa sa iyang kaugalingong sa takos di ayang hari nga patyon. Og miingon si David, nakasala ako sa Ginoo. Og miingon si Nathan, mahal nga hari, gipasaylo ka sa Dios. Pangutana, asa mi kumpisal si David? Direct to God? Dili. Diha siya misugid sa iyang sala kang propetang Nathan. Pero pagsulat niya sa Salmo, iyang giattribute sa Dios ang pagpasaylo. Nga naman, kayang iyang pasaylo, pangayog pasaylo kang Nathan, og si Nathan sinugo sa Ginoo, ang iyang pagpangayog pasaylo o pagkumpisal kang Nathan maoy pagkumpisal sa Dios, kay si Nathan sinugo man sa Ginoo. Mao na ang teaching sa Katoliko nga muadtog yun ta sa mga pare, dili gyud kinahanglan nga mudirect to God ta, gawas di atong konsiderasyon. Mao nga ang laing tinuhan magtudlo nga direct to God, di mo hapit sa pare, kay wala lagi sila pare. Moingon dayon sila, kung magampo mo, direct mo to God, ayaw mo hapit sa mga santos. Ngano, muditso man sila sa Ginoo, kayo man sila santos. Sister, ang ilang mga teaching, kung magampo, direct to God, o maumpisal, direct to God, pero kung ikapulo na gani, direct to minadayon. Kung sa man na Duel, pag ikapulo, direct to pag magampo daw, direct to God. Pag mangayog pasaylo, direct to God, pero ikapulo, direct to miman lagi.
Dapat ang iyong ikapulo direct to God pod. Ha? O sige, proceed. Dirita. O dili. Ato lang sumbagon sa naglugubo ka maturan. Kay matod pa ni San Pablo o sa kabangutana bro, aging tubag sa giingon ni Brad Estalwat nga bakit sumbago no. Ato na po ni i-qualify. Unsa may giingon ni San Pablo? Yun siya din sa 2 Corinto Kapitulo 10 ingon din ang hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban nga kalibutanon kundi gamhanang mahinagiban sa Dios nga mulumpag sa makuta sa sayop nga pagatarungan. Ginapukan namo ang tanang babagay gamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. So dili imong hilabot bro. Kaya ang among pagpakig-away dili pagpakig-away uban ng hinagiban. Kundi pagpakig-away diha sa bakat pinaagi sa pagtug-an sa kamatuoran aron ang tanan danihon og ipasunod ngadto kang Kristo kinsa mao ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. So Brad, welcome og dili ka mo tindog Brad. Ipaila imong pangalan, imong tinuhan og proceed sa imong pangutana og sadang motubag nako, hangyo lang pud gamay, paminaw pud sa tubag. Kay tagaan ko ikaw og duha ka follow-up questions. Ngayong gabi sa tanan. Pangalan mo? Ako si Toto Aurelia. Ang imong reliyon? Katolik gapon. Ngangkot lang ko ba? Mga tama na. Katolik eh. Tapos Jehovah ka? Yeah. Sige. Sino bilang tunay na Diyos ang Diyos Ama na si Iso Cristo. O pila kabilog ang Diyos. Nasaan ka tulong na Paul? Okay. Una na kong di na ko motubag ang amahan tunay na Dios kay wa naman okay naman sa ato. Ikaw na ila ka nga amahan tinuod nga Dios. Ako pod ni ila pod ko nga amahan tinuod nga Dios. Diyan lang ta sa pangutana, tinuod ba nga Dios si Kristo? Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 20. Okay na nga itong mabasa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios og mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga dayon. Matuod ba nga Dios si Kristo? Matod ni San Juan, si Kristo, siya ang matuod nga Dios og ang kinabuhi nga dayon. So sa pangutana, kinsang matuod nga Dios? Matuod nga Dios ang amahan. Matuod nga Dios po ang anak. Kaya ang nature sa anak, maura man po ang nature sa amahan. So therefore, kung matuod nga Dios ang amahan, matuod nga Dios ang anak. Pero ang iyang pangutana, ilang bilog daw ang Dios? Pila daw ang Ginoo? Ang tubag, isa ra gid ang Dios. Isa lang ang ilang nature. Pero tulo sila ka personas. Amahan, anak, o Espiritu Santo. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 7, dunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu, o kining tutulo o sa lamang sila. Asa sila nagkausa, diya sa ilang kinaiya nga Dios, apan three separated, distinct persons, ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Kaya ang matematika sa Dios, dili man plus. 2:22 sa Henesis, ang lalaki mobiya sa iyang ginikanan, motipon sa iyang asawa, og silang duha mahimong usa.
Sa ato pa kon ang Amahan, ang Anak, ang Holy Spirit imong gamitan og plus, masakto ka nga matulo ang Dios. Pero kon ang matematika sa Ginoo is times man, 1 times 1 times 1 equals 1. There is only one God, but in 3 separated, distinct person. Sunod po tanan. So, kanino ka, doon ka magkakaroon mga malo sa Kristo ba o sa Amahan? Namin niyo kabulig ba? Pwede ka mga muyo sa Amahan. Pwede po ka mga muyo sa Anak. Asa mabasa? Buhat Kapitulo. Pwede na bra? Kay Diyos man si Kristo, mga muyo po kang Kristo. Pero wala natin lalis diya sa giingon pa nato ang Amahan. Dita sa Anak. Okay. Ikaw basa ba sa luwat? Ay, ikaw basa bro. Ikaw basa. Para basa yung mangilad ko. Dali din basa. Oh, gamitin itong mic. Ari. 59 ari. Ang saan ba? Around 59 yung. Ano? Ang pag-isa, no? Og samtang libato nila si Stephen nagampo siya sa Ginoong Kristo. Dawata ang akong espiritu. So klaro nga si Esteban nga unang martir nagampo ngadto sa Ginoong Kristo o Ginoong Kristo dawata ang akong espiritu. Saya pangutana kang kinsa man daw magampo sa Amahan o sa Anak. Sa Amahan o sa Anak okay ra gud. Di mo mailos ang Amahan kung dito ta magampo ang Kristo. Kay Dios man po si Kristo. Ang pwede magmaampo na kasi Diyos. Okay, napay pangutana bro. Sugangi pa bro. Ganahan ko pangutana ka. Sige, napa? O di pa? Kung kuha ni siya Brad Paul kanang follow-up lang dito sa bunyag no. Okay. Kung tama, correct me if I'm wrong Brad Paul no, nga ang ato ang bunyag is ang formula is bunyagan ta ka sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung sa uban relihiyon Brad Paul or sa uban sekta nga same ang formula, kung mo balik sila pagkakatoliko, bunyagan ba sila ulit o kung kunya sunod pagid ana pangutana Brad Paul kung if ever nga ginadawat sa atong simbahan ang bunyag nga sa ubang sekta nga inanagyapon same formula, kanang gina-recognize ba na siya kay tungod sa formula o dili ba siya lang tawon pod sa katong nagbunyag which is ang pastor? Make sense ba Brad Paul no nga ang binunyagan sa ubang sekta nga same sa formula nato, ginadawat ba siya? Kung ginadawat siya, nganong ginadawat man siya Brad Paul nga dili man to pari, pastor man to ana siya, or ginadawat lang nato siya tungod sa formula nga kuan o para matinawan pod ang ako ang uya pod Brad Paul. 10 years na siya nga iglesia niya. Salamat sa Dios sa pagpaminaw nako sa inyo o gina-share po nako siya, naginahinay siya nga kuan o gina-practice niya Katoliko do wala pa gid siya mabunyagan. Ana lang, salamat Brad Paul. So salamat sa imong nindot kabutana bro no. Kung pananglitan ang tinuohan nga di Katoliko ang ilang bunyag sama sa gitawag nato Trinitarian formula sa Katolik nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit, i-recognize ba na simbahang Katoliko? Ang tubag depende na sa mga tinuohan nga nabilong sila sa kategorya nga gi-recognize sa simbahang Katoliko. For example, Baptist. Ang Baptist ato na siyang gionoran sa atong simbahan. Nga ang ilang bunyag valid in the sense nga pareha og formula sa atong simbahang Katoliko. So kung panalitan ng usa ka simbahan nga ang ilang bunyag gi-recognize sa Katoliko, mobalhin sa Katoliko, di na siya bunyagan. Ang sunod lang nga sakramento is konfirmasyon. I-confirm lang siya. Giilan na ang iyang bunyag dito sa laing tinuhan. Nganong ingon man ini? Tungod kay ang simbahan niilagayod sa pagkaimportante ni anang sakramento sa bunyag. Kay sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, 5 ug 7, miingon si Kristo, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God.
Gawas daw kung ang tao matao pag-usab, dili siya makasulod sa langit. Nga napangutana, kung mao kini ang barahan sa Dios nga matao pag-usab ako sa katao, usa siya makasulod sa langit, sa unsang paagi ba matao pag-usab ang tao? Mo nang giproceed sa another bersikulo. Matao pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu. Mao nang simbahan gi-extend niya tungod sa pagkaimportante sa kaluwasan sa bunyag. Iyang gi-recognize ang bunyag sa laing tinuhan, kay kung basin kini silang matawhan na mga matay, dayon di nato recognize ang ilang bunyag balido. Kay ang simbahan mangyod ang gitagag absolute nga authority sumala sa Great Commission sa Mateo 28:19 nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagi ang tanang katawhan. Pero sanglit ang simbahan, doon na may authority, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will loose in heaven. Mateo 16:19. So ang simbahan ay authority nga i-recognize ang bunyag o gidawat na sa Ginoo nga naman tungod na nga ang simbahan is all-embracing. Ang simbahan wala maghimok exclusivity sa sakramento sa bunyag, kay ang bunyag need man sa kaluwasan o gusto man ng Ginoo nga maluwas ang mga tao, mao nang giila niya ang bunyag bisan pa dili ni Katoliko. Pero selected rapod kanang mga tinuohana nga misubay sa formula sa Trinitarian, ang saksi ni Jehova dili pwede. Kinahanglan silang bunyagan pag-usab. Marang silang nahimo kong Katoliko na itong May 29, 2011, gibunyagan ko pag-usab. Kay wala ilha ang bunyag sa saksi sa simbahang Katoliko. Bunyag sa Iglesia ni Cristo, dili giila sa Katoliko. Pag mabunyagan ka sa Iglesia, kinahanglan kang magpabunyag pag-usab kung gusto kang magpa-convert sa Katoliko. Sumuna isang tubag. Gi-recognize sa simbahan 15 po ito nakapasar nga Trinitarian formula, mo po itong i-recognize nga i-confirm na lang sila og di na bunyagan, kay valid na to nga bunyag, kay na may authority ang simbahan nga i-recognize o i-recognize na dito sa langit. So munang tubag sa kotan. Pwede kang mo follow up og napa kay o napa o kay kuha na matuog na ta. Ha? Okay. Sige bro, botara bro. Ngayon, sa Manila, kanang masarina na, nga ginalabas nila na dili mo na makadungog ko. Ano pa kapit-kapit lang sila ba? Ano ba, may ano ba yung ginagawa? Sumingon si Brad nga kung sa maning Nazareno Brad Paul kining nahago-hago yung mga Katoliko nga nagdebosyon, di man na makadungog. Una, ako basahon sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 23. Og mipuyo sa usa ka lungsod, ayan lang Nazaret, nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhong taga Nazaret. So kini manggong Jesus Nazareno, gikuha kini sa lugar nga didto nagdako si Kristo. Si Kristo, Jesus Nazareno. Gikuha na didto sa Nazar. So sa Nazaret nga didto siya nagdako. So ang Katoliko nag-ila nga kung mahisgot mig Jesus Nazaren, referado na natong Kristo nga didto mitubo sa lugar nga gitawag og Nazaret, kung Nazar. Karon nganong ang mga Katoliko nagdebosyon man yan ang itom nga Nazareno? Nganong na itom man na? Naitom na siya kay naagi man na og sunog. Og ang kahoy po nagigamit kanang pag mo dugay na sa panahon maitom. Pero actually si Kristo dili man gyud itom, Hudiyo man si Kristo. Ang gikulitan lang ang larawan nahibog itom. Ang simbahang Katoliko sumala sa Baltimore Catechism 223, ang Katoliko wala magampo sa larawan per se, kundili diha niya nang gilarawanan sa maong larawan. So nakita nimo larawan ni Jesus nga Nazareno, pero dili kanang larawan na ang among giampuan, kundili ang gilarawanan ni ana nga maotong Kristo nga didto mitubo sa Nazaret nga mong atong Ginoo. Ang pagutana, makadungog ba si Jesus Nazareno? Yes, makadungog. Katong Jesus Nazareno sa langit, pero kanang larawan di na makadungog.
Kay kung kanang larawan makadungog, so pwede po ng larawan makalakaw. Di ka kamudagan kung ang larawan mo lakaw, umusulti na. Basi malisang tayo eh. So ang Katoliko, di na to i-judge sumala sa ilang gipamuhat kay wa man na itudlo sa Katoliko nga kanag yung mismo larawan perse mao na si Kristo. Ang girepresentahan ni anang larawan nga mao si Jesus nga taga Nazaret nga tuwa na sa langit kadto siya mao makadungog, kadto siya nga mong isang pitan, dili nang larawan nga di kasulti o di kadungog. E klaro man na Salmo 115 5 hangtod sa 12 na ay mata di kakita. Bisan ganitong anghel nga may nga Moses make an images of angel na ang putoy mata imbuto kakita. Sumo nang among pagtulunan nga ang among giampuan dili ng larawan nga itom kagi parada replika lang na nga kini mong celebration hilanad na dito sa girepresentahan ni ana nga mao si Jesus Nazareno nga tuwa na milingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Mao to isang pita namo. Mao nang sige basa nimo ganina sa buhat nga si Esteban nagampo sa Ginoong Hesukristo sa langit nga Jesus dawata ang akong espiritu. Mao to giampuan namo. Dili ang larawan kay wa may teaching nga ang larawan among ampuan according sa Baltimore Catechism number 223. So I hope imong nasabtan og mao nang among teaching sa Katoliko og mo'y kalipay namo nga masabtan ni sa mga dili Katoliko aron masayod sila sa tinuod nga pagtulon-an sa simbahang Katoliko. Kung wa na ba stalwart, pwede na ta mo relax. O kung naa pa amo yung tion kadtong mga pangutana nga naa pa. Kay kadong, dili dong. O sige, dili ko. Paila sa imong pangalan, unsa imong tinuhan, din proceed sa imong pangutana. Bale ako di ay si Brother Christian Jamatiano. Alang sa tinuod lang, pero di ko Katoliko kay ginatuan dun ako si Jesus dun. So nagano ko naka-eskwela ko sa Golden State. Bale second year college la ko karon. Tas ako pa na brother ba kaning ayang unsa ba ang kamatyan sa atong Ginoong Hesukristo. Mawala din akong pangutana brother ba. O salamat. Kining mamatay tabal Christian usay ko mo reporta dito sa ahensya nga nangupot ni ana isyuhan man taog death certificate na pagitawag cause of death ang hinungdan ba sa imong kamatayon. Kumato ta sa medical ha nga aspect. Si Kristo gidughang nilong gyno sa kilid, niagas ang tubig og dugo, gititi ni Kristo ang tanang dugo nga nasa iyang lawas. Kay matur pa sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no salvation. Kinahanglan tang paagasan ni Kristo dugo. So kung ang tanang dugo ni Kristo niagas, unsa may tawag na, murag na hemorrhage. Ha? Kita bitog mahutdan ta dugo, mamatay man ta. Diwas kung na blood transfusion. Pero dili ta mo base diha sa medical nga aspeto sa kamatayon ni Kristo. Si Kristo gyud namatay tungod og alang sa atong mga sa. Namatay siya tungod sa gitawag ni San Juan sa Juan 15:13, the greatest love you can have for your friends is to give your life for them. So si Kristo namatay tungod na sa iyang the greatest love. Gusto niyang ihatag iyang kinabuhi. Gusto niya nga ipatulo ang dugo. Gusto niyang mahurot ang iyang dugo nga may tinubdan sa kinabuhi alang sa ipahigugma kanato. So logically, namatay siya tungod kay nahigugma siya kanato. Physically, namatay siya kay nahupdan siya dugo. Og miingon siya, Amahan, diya sa imong magkamot, itugyan ko ang akong espiritu. Kung si Kristo buhatan og death certificate, ang doktor na mag-igo unsa nang nahutdag dugo. Pero kung logical aspect, ngarong namatay si Kristo tungod na nga bayran niya ang atong mga saa. Di man na madawat dito sa death certificate ng unsay namatay ni Kristo to redeem. Di man na si mao. Medical man gyud ang imong basihan. Sumotong tubag sa pangutana. Og salamat ko nga proud Katolika. Kay kini mga proud Catholic, makyut man na sila. Usa man ning cute? Catholic,
until the end. Ang Katoliko nga magpabiling Katoliko mga akyot. Pero kung ang Katoliko mo biya na, dili na akyot, mahimo na siyang akyot. Napay pangutana? Brad, Toto? Mga tangan ako. Kay, kung tinawag niya na guys, according to science kay sa science mo God, puro kalawakan. Puro kalawakan na, pero there's no boundary, there's no diin ang kalawakan. Saan ba banda ang langit? Saan ba banda ang langit? Sa according to the Bible. Tubag 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 2 ug 3. May nailhan ako nga sa Kristohanon 14 katuig na gikan karon o gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Asa mang langit ay imong ipangutanan ni katulong man nagisgutan. Okay. So kung naay gitawag ikatulong langit, naay unang langit. Kadi man ka moabot og number 3 og number 1. Magsugod ay kag number 3. Kadi man na mo ihanay sa numero. Pag mo yung kag ikatulo, gikan ka sa ikaduha. Kung mo yung kag ikaduha, naay una. Karon kami ingon man din nga ikatulong langit. Ang pangutana, unsa man ning unang langit? Tubag Mateo 6:23, 27 si Kristo, tan-awan ninyo ang langgam sa kalangitan. Meaning, kanang atmosphere nga maabot sa langgam sa paglupad-lupad, i-consider na as langit. Mao na ang first heaven. 26:16 sa Genesis, mingon na po ng balang kasulatan, tanawan ninyo ang bituon sa langit. So kanang mga bituon na mga galaxy, i-consider na nga langit, mao na ikaduhang langit. Unang Hari 8:14 mingon, O Dios, diha sa langit nga imong gipuy-an. So kanang ikatulong langit mao na to ang gingharian nga tuwa dito ang Ginoo, nga dito gibayaw ang usa ka Kristohanon nga giingon ni San Pablo nga gibayaw ngadto sa ikatulong langit. Wa na may kaupat. Kung na pa ikaupat, na dito gid ang Ginoo, pero ikatulo raman. So, ang unang langit mao ang atmosphere nga diha maabot sa langgam. Ay ikaduhang langit mao nang naa dihang mabituon ng solar system ng mga galaxies. Ang ikatulong langit mao na to ang trono sa Ginoo. Pero ako din to science, walang ikapitong langit, walang walang hangganan, there's no boundary, there's no end. Susama naman dyan yung ikapito, ikatlo at ikaapat na langit. There's no boundary ang kalawakan, there's no end. According to science, ito lahat ng science. Oh, ang science na almost sakto ang siyensya. Pero na po'y banda sa science nga di po tinuod sama sa evolusyon. Oh. So, mubasa ta sa Bible nga naman pulong man sa Ginoo o ang Ginoo man ang naghibaw sa tanan. Unang Juan 5:20, God is all knowing. So, kay ang Dios may nahibaw, iyang gisulat sa balang kasulatan ang kahibalo sa Ginoo. So mo nang wa na ikaupat, tama na gud ikatulo. Nato dito ang Ginoo. So mo nang tubag sa pangutana. Proceed sa imong next question, bro. About sa cross God, ang ginasuot. Okay lang ba ito katong cross lang, walay inri o walay Jesus? Okay lang ba ito siya? Hinumduman nato nga dito sa Kalbaryo, nakaabot man ko aning Kalbaryo. Wa na nako makita ang cross ni Kristo, ang nakita nako dito ang bangag nga gitagdukan sa cross sa Ginoo. So dito sa cross na tulo ka gilansang. Nganong kitang Katoliko butangan gyud nato ni og Kristo? Kay naniguro ta. Nga base na ato makulintas ang cross ni Dimas. Mo nang naagoy inre. Inre nga nagpasabot kini nga Jesus hari sa mga Hudiyo. Dili kay Ilocos Norte Region 1. Di na mao. So mo nang kung ang mga laing tinuhan na ay ilang cross apan way Kristo, dako nang gadebatihon nun. Kinsa man ang inyong cross diha, kang Kristo ba na o kang Dimas kang Estas? Pero kita makaingon ta na kining atong cross mao gyud ni ang cross ni Kristo. Kay ni agud si Kristo napagi inre. So man ito sa botada dong. Apa? So apa dong? About na po sa simbahan God. Di ba ang
nabasa mo ako sa Bible nga simbahan God kay naay siya gikulitan nga mga anghel, di ba? Mga kirubin, mga balaan, mga santos. Nga matingala lang ko sa ibang reliyon ba kay wala magkuan. Wala mga ano ba? Mga image. Ezekiel Kapitulo 41, mga versikulo 17-20, ang bongbong sa sulod sa templo, gikulitag malarawan. Larawan sa makirubin, larawan sa taong duhay naong, larawan sa maleyon, larawan sa palwa sa palmera. Ginakulit kini sa tibok palibot sa templo, gikan sa salog, hangtod sa ibabaw sa pultahan. Gikulitan og larawan sa sulod og sa gawas sa templo. Sa ato pa ang tinuod nga templo sa Ginoo naay larawan. Malakyas Kapitulo 3 versikulo 8-10 unsa may giingon? Ihatag ninyo ang tanang ikapulo ngadto sa templo. Asay hatag ikapulo tibuok likuhaan sa templo. Ang pangutana kanang templo sa mga pastor na ba nila larawan? Sa ato pa ang ilang ikapulo nga nakolekta wala i-remit. Ilang gikawat mo nang 15 tinod nga kawatan kanang mga taong maulikta ikapulo nga dili i-remit sa templo nga nailalawan. Kinsa may gisugo nga maulikta ikapulo tubag Hebrews 7:5 ang kaliwat ni Levi nga mga pare mo gihatagag sugo sa Ginoo nga mokolekta ikapulo. Kinsa gisugo nga maulikta tithes? Ang mga pari nga kaliwat ni Levi. Karon ngano ang maulikta ron og ikapulo mga pastor naman nga kaliwat og taga-jinsan. Kaya ningon ang Ginoo, ihatag ang tibok ikapulo sa ang templo. Tibuok, dili kuhaan ha. Pero nga naman nga hangtod mas lang mag-limit sa ikapulo. Asa na ikapulo? Nasa kamot sa mga pastor. Mo nang naay kawatan sa ikapulo. Joke lang to dong ha. Joke to lang tinuod. Tinuod ng interno. Asa ka ng interno? Mateo Kapitulo 5 versikulo 22 mingon si Kristo si bisan kinsa magtawag og buang sa igsoon itambog didto sa kalayo sa impierno. So naay impierno kung mangutana kag asa wa ko katuod. Pero di ko gusto moadto dito. Naay impierno wa ta katuod. Pero kung maglinaotan ta makatuod ta kag impierno lugar nga walay exit, puro good entrance. Mo nang ayaw yung suod sa impierno kaya di nakagawas. Mo nang nainangutana sa ako naaba sa Biblia ang impierno o sa may tubag nimo do ko ikabutan on. Nainangutana sa ako kadto ba nga Brad Paul naaba sa Biblia ang impierno at tubag nako wa kay kung ang impierno sa Biblia masunog ning libro. Kayo ko na impierno na ang impierno sa Biblia di masunog do di ba? Ang sakto diha mabasa ba teaching ba sa malang kasulatan ng impierno dili kay basahon nga naabang impierno sa Biblia kung may kag naa ang impierno kalayo di sunog ning Bible kay papel man og naa di nag impierno so wa di nag impierno kung asang impierno sa iyang pangutana wa ko katuod wa ko katuod sa Antarctica nila sa atong kalibutan ang impierno do noon nga pa ta mamatay pero naa gyud na bro ha naa gyud impierno nga silutanan sa mga taong di magbag-o. Bo sa mga Katolikong palahubog sa ikahulog sa kanal panahon sa pista pagbag-o na mo kay makatuod gyud mo sa impierno nga di mo katuod mo nang tubag. Okay, sunod po tana. Anapay pagtana dong sige O kabadi ha basig nato mo mga pangutana no sayang katapusan ganin nato nga pinag-uban kang Brad Paul. Si Kuya kato nadunggan ako tali sa Kuya. Pangutana naman ni Kuya, di ba ni debate? Matod niya Brad Paul, kung na daw impierno, na ba po na purgatorio? Matod pa ni Kuya. So, Kuya, ato pa binaw lang tubag. na oy kay halimbawa magusto matinuhan langit ra mo impierno magtuon po tag Bible ganay middle state dili langit dili impierno kalayong may kaluwasan pang tao asa mabasa unang Korinto 3:15 ang tao mulata sa kalayo apan kalayong may kaluwasan pa di man na impierno kay ang tanan nga tuwa sa impierno gisilutan naman sa way katapusan na may kalayo lagi nga nun ay kaluwasan unsa man ang dapita mao nang dapit linisanan gitawag na sa Latin Hebrew 3
purgatorium peccatorum patiens. Unsa nang purgationem linisanan. So naay middle state nga linisanan apan kalayo nga may kaluwasan pang tao. So naa na, pero ang simbahan naghingana na nga purgatorio. What is purgatorio? Purga means purge, means to cleanse and to purify. Torio derived from the word territorio. So ang purgatorio is state and place for purification. So total. Tangan niya. Paila bro, paila bro. Ako din si Ivan Akyatan. Bro, tinod ba Brad nga ang pangalan sa Diyos Juba? Salamat, Brad. Ito, Jojo? Brad Ivan. Tinuod ba nga ang ngalan sa Dios Jehovah ang tubag dili tinuod? Kinsa nag-ingon? Ang mga saksi mismo sa ilang librong The Divine Name That Will Endure Forever, page 10. Unsa mag-ingon sa mga saksi? Ang ngalang Jehovah dili mao ang insakto nga ngalan sa Ginoo. Kinsa nag-ingon ana? Ang mismo mga saksi ang miadmiter nga ang ngalan sa ilang Dios dili insakto. Ang pangutana, kung dili insakto ang ngalan sa ilang Dios, ang pangutana naabay insakto o masakto-sakto? Tubag 1950 nga edition sa preface sa New World Translation of the Holy Scriptures unsa may giingon sa mga saksi. The name, the form Yahweh is correct than Jehovah. Unsang Jehovah dili insakto. Unsang Yahweh, Yahweh is correct than Jehovah. Pero ang pangutana, nganong ang mga saksi wa man gamita ang Yahweh, nga sayop man kang Jehovah, correct man kang Yahweh. Tubag mao kini kay ang saksi napasubo na sa sayop. Ang pangutana, nganong ang mga translation sa Bible na may Jehovah? Kanos ang nagsugod ng Jehovah? Actually, ang ngalan sa Ginoo upat ng kalitra. Sa Hebrew tetragrammaton gitawag nag the divine tetragrammaton. Ang ngalan sa Ginoo upat ra gyud ka litra, puro consonant. Walay bawel letters. Gitawag na sa Hebrew alphabet Yud He Waw He. Kon YHWH. Kanang Jehovah kinsa man nag-imbento ana? Kanos ang manamigawas? Tubag, ed, to Bible understanding sa iyang sabhidi nga Jehovah, libro sa mga saksi, ang Jehovah unang migawas diha sa literatura sa usa ka paring Katolikong Dominikano, si Raimundos Martinez sa iyang Fogio Fide 1270. Unang nakatatak sa literatura sa kalibutan, pari ang nagsulat anang Jehovah. O gipopularized sa usa ka paring Dominikano si Petrus Galatinos na itong 1520. O gibutang ka na sa Bible ni William Tyndale ni atong 1530. Sa ato pa mga paring Katoliko ang nagpropagate, pero nga nang wa i-approve sa mga Katoliko kay nahilayo na kana sa gitawag nga originality sa gitawag divine tetragrammaton. So ang gi-approve sa Katoliko ang Yahweh. Wala gi-approve ang Jehovah kay erroneous og nalayo ka na sa originalidad sa ngalan sa Ginoo nga naghawas sa upat ka litra nga gitawag the divine tetragrammaton. Mao na ang mga saksi ng Jehovah sigig wali og Jehovah nga ang Jehovah ang nag-ibento pare man sigig subak-subak sa pare pero sangyaw ang giimbento sa pare. Asa man dihang logic? Sorry lang sa mga saksi ha kung nagsugod og tinuod kay mao nang giingon sa inyong libro nga ang Jehovah dili insakto nga ngalan sa Ginoo. Ug I hope mubiya na mo sa dili insakto ug din hinata maghiusa sa kamatuoran ang gitukod ni Kristo. Palakpakan to Ginoo. Napagay-follow up? Follow up pa yun ay Brad Paul. Dali. So, hot na yun na. Kay si Brad Paul, tagsara mo bisita Jinsan. So, pagkataon na nini mo ron. Brother, mauunaw ba ang mundo? May katapusan ba ito mundo o hindi? Pag dumating si Kristo, mauunaw na ba? Sumala sa balaang kasulatan dinhi sa San Lucas. So kining atong topic is about ni sa eschatology na ni
So may giingon din Yan, bro. Sige, bro. Ikaw basa, bro. Ikaw lang basa. 25 hangtod sa 28. Adunay unyay mga ilanan diya sa adlaw ug sa bulan o sa kabituonan. Kawadaan sa paglaom ang mga nasod, mga lisang sila sa ano ba? Kini din. Sa binahunod ang mga dagkong balod sa dagat. Nangayapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang hanggang paabot sila sa may tabo sa tibok kalibutan. Kaya magawang sa kayamangan, kakawanangan, matipas sa silang nandang agyanan. Unya, mutunga anak sa tao, mabot siya, agamanan. Ug may mayaon diya sa panganod, ug nagsugod ang kay tabo. Nini mga butanga, tindog og hangad kamo. Kay duol na inyong mga kaliwasan. So, sa imong nabasa, bro, sa may nasabtan nimo, unsa man ang atong planetang yuta. Sumo nang kinahanglan og binutan ta ha. Kay pagbalik sa Ginoo, kuhaon man ta niya og naay luna nga iyang gibutang didto. So padayon sa imong pagpumaligya na ng imong mineral water, pagtininuod ng imong pagpaninda, no, kay nakita nako nga anis mo ika na naninda sa imong kuan, dili kita mag-apil-apilan ng mga dali na tang madato pero mopatay tag tao, manghilat ta sa atong isig ka tao, useless man na. So mo nang bahalag naninda lang ka kung saan mo gitinda diha, basta honest, di kalimtan ng Ginoo sa atong kinabuhi, moabot man ning giingon nga magunaw ang mundo. Secure ta. Ingon din hangad ka mo sa langit, kaya ang inyong tiunay nga kaluwasan haduol na. So mo ni ang atong pagabuton sa kinabuhi. So ba stalwart murag mingaw naman ang Pilipinas. Wala na pangutana, no? Duduol pa ba dire kay matag-patag isa, pero wa na gyud. Atong oras apit na alas 9. So 8:45. So salamat kayo sa mga nagpartisipar, sa mga naminaw, kadtong mga batanon ganina nga ilang mga uyab, mga born again o mga iglesia ni Kristo nga sa siging tan-aw nila sa video sa mga CFD, labi na kang Brad Paul, ang ilang mga uyab wa na ni simba sa ilang mga simbahan. O karon ni sila naminaw sa plaza sa Ginsan, sa wali ni Brad Paul nga ilang idolo sa social media. Ilan na yun nakita o nakadawat pa yun silang sticker, no? So daghan kayong salamat ninyo sa inyong pagpartisipar o karon atong tapuson ang atoang programa o magbungan kita sa pagtindog, manindog tang tanan haron magampo ta ato ibutang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios. Magbungan kita pag-ingon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Ginoo nining kagabion nga imong gihatag kanamo. Og salamat sa mga grasya ug kaayo ug mga balaang espiritu nga nitungkad kanamo sa tagsa-tagsa. Salamat sa imuhang mga manulunda nga nagbantay kanamo nga nahuman ang amuang pahayagan sa pagtuo dinhi sa Jensan sa plaza nga walay makakulian. Salamat usab sa mga tao nga naminaw dinhi ganina ug mga tao nga nangutana nga gusto makahibalos ka matuoran. Panalangin ni silang tanan amahan ug kami usab. Panalangin ni ang mga depensor sa simbahang Katoliko nga naningkamot sa bugno sa tinuod nga pagtulunan nga imong gipiyal sa simbahan. Kining tanan among gitugyan o gisalig kang Kristo nga among Ginoo inubanan ni Birhing Maria. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat og maayong gabi natong tanan. Dalay na Dios.